Kumusta po kayong lahat? Sa katapusan ng taon, isang babaeng kapitan ng pulisya ang nakatanggap ng gantimpala na 500,000 piso ngunit sa halip na kapayapaan, pinagsamantalahan siyang kanyang asawa at biyenan mismo sa hapagkainan at ang katapusan ay puno ng kakiliginit na katotohanan. 500,000 piso na pawis at dugo katumbas ng isang buhay na isinapalang sa isang mapanganib na investigasyon. Ang kapitan na si Ana Santos ay hindi inasahan na ang tatanggapin niya sa kanyang pagbabalik ay ang maruming kamay ng katakawan ng kanyang asawa at biyenan na inilabas ang kanilang tunay na mukha mismo sa gitna ng hapagkainan. Tinuturing nila siyang isang mapagtalimang aso, isang gintong bukal na gagamitin para palakasin ang pagmamahal ng isa pang babae at sustentahan ang kanilang katamaran. Ngunit nalimutan nila ang isang bagay, si Ana ay isang may karanasang investigador NG kriminalidad. Kapag ang kabutihan ay pinagsamantalahan, ang batas ang magiging pinakawalangawang sandata niya upang itaboy ang mga parasitong ito mula sa kanyang buhay. Samahan ninyo kami ngayon sa kapanapanabik na paglalahad ng pagbubunyag at pagpaparusa. Ang tunong espesyal na sirena ay nag-aalingaw-ngaw pa rin sa kanyang matainga. Halo ang amoy ng pulbura at alikabok sa daan na nakadikip sa kanyang uniforme. Si Ana ay bumaba mula sa sasakyan. Ang kaliwang balikat ay bahagyang masakit pagkatapos ng 3 walang tulog na gabi sa paligid ng kuta ng isang grupong nagtatrabaho sa palihan ng iligal na kalakalan sa hangganan. Ang kanyang nga matang makulay at malamig ay nagtatago ang kapagurang natatagpuan lamang sa isang taong kakatapos lang lumabas sa bingit ng buhay at kamatayan. Ang investigasyon ay natapos ng matagumpay. Isang seke na nakakahalagang 500,000 piso ang nakatago ng mayo sa bulsang kanyang itaas na kaliwang dibdib karatig ngang puso ngang isang karanasang kapitan na tumitibok ng kalmante. Humakbang siya patungo sa makipot na daanan. Lumabas ang 3 palapag na bahay. Sa ilalim nga mapuputlang dilaw na ilaw nga poste, ang lugar na lagi niyang inaasahang tahimik na kanlungan pagkatapos ng mga sandaling paharap sa mapanganib ng mga kriminal. Isinulot ni Ana ang susi. Tumunog ang kandado ng tuyo sa tahimik na espasyo, ngunit nang mabuksan pa lamang ang pintuan, isang malakas na amoy ngang pabango at pulbos ang biglang pumasok sa kanyang ilong. Pinalikas ang amoy nga alikabok at pagod na nakatatak sa kanyang balat. Sa sala, si Lola Nena ang biyenan ni Ana ay nakaupo ng pawalahiyang nakasalampa sa mahabang upuan, hawa ang kahon ng powder na patuloy niyang pinupulbos sa kanyang mukha na puno ng mga kulubot. Ang labi ay nakapula, nenge maliwanag, na pula tulad, nenge sariwang dugo. Sa tabi niya, si Marisol ang bayaw na babae ay nagmamakinilya sa harap ng salamin, nakasot ng makintap na seda na branded na damit. Isang klase NG damit, nasa sahod NG isang ordinaryong empleyado tulad niya, kahit sa panahinip ay hindi maabot. Ang pagdating ni Ana sa mayos na uniforme ay hindi nagulat sa kanila. Sa halip, si Lola Nena ay sumilyap lamang sa kanyang manugang na may pagmamasid bago ipagpatuloy ang kanyang pagayos ng sarili. Naramdaman ni Ana ang isang kilong dumaan sa kanyang gulugod. Ang instinto ng isang investigador ng kriminalidad ay nagsabi sa kanya na may hindi wastong nangyayari sa loob ng kanyang sariling tahanan. Lumipas siya sa kanila, humakbang ng mabigat paakyat ng hagdan at nagtungo ng diretso sa silid-tulugan. Nang makasok siya sa silid, ang eksena sa harapan niya ay nagpalit ng mga mata ni Ana. Ang kanyang maleta ay itinambak ng walang malasakit sa kama, ang zipper ay nakabukas ng malawak, ang loob na tela ay nakaliko pabas tulad ng isang tiyan na binuksan. Nagmadali siyang suriin ang lihim na bulsa kung saan ay ikinuha niya ng 5,000 piso na cash noong umaga bago umalis para sa trabaho bilang pag-iingat para sa mga personal na pangangailangan. Walang natirang kahit isang sentimo, tanging ilang punit na resibo at amoy ng murang pabango na nakadikip sa tela. Ang marahil na galit ay nagsimulang sumuog mula sa kanyang dibdib. Bumaling si Ana at bumaba sa hagdan.
bawat baitang ay umaalok sa ilalim ng kanyang matinding pagpipigil. Sa sala, ang kapaligiran ay masigasig pa rin tulad ng isang salusalong malapit ng magsimula. Tumayo si Ana sa huling baitang, ang tinik niya ay mababa at matibay ang uri ng tinik na ginagamit niya upang tanungin ang pinakamatitgas na mga suspek. Nanay, may pumasok ba sa aking silid at hinawakan ang aking bag? Si Lola Nena ay hindi man nagpansin na tumigil sa pagtingin sa salamin, ang tinik niya ay walang pintar na kawalang habag. Ako ang pumasok doon. Kumuha akong ilang piso para sa handaan sa probinsya at nagbigay rin akong kaunti kay Marisol para sa kanyang buhok at damit na ito para sa party. Kapitan ka, mayroon kang mga bonus at sahot, hindi ba pera lang iyon? Kailangan pa bang tanungin mo iyan tulad ng isang investigasyon? Si Marisol ay sumimangot at tumingin sa kanyang ate sa asawa. Ano ba yang nangyayari sa iyo, Ate Ana? Ang pera mo ay pera rin ni Kuya Ramon. Si Kuya Ramon ang anak ng nanay, ang kapatid ko. Pamilya tayo. Bakit mo bibilangin ang bawat sentimo parang hindi kami pamilya? Sinikap ni Ana ang kanyang makamao ng mahigpit hanggang sa pumuti ang mga ito. Naramdaman niya ang kakaibang panguyam. Sa trabaho, sa ilalim ng kanyang utos ay may ilang dosenang mga kasamahan. Pinagkakatiwalaan siya ng kasamahan. Kinikilala nga nakatataas dahil sa kanyang tibay at katapatan. Ngunit pagdating dito, siya ay wala ng pagkakaiba sa isang automated na teller machine na walang karapatang lumaban. Ang hangganan sa pagitan ng dignidad at kahihiyan sa bahay na ito ay manipis na halos katawa-tawa. Ang argumento na ang pera sa bahay na ito ay pera ng lahat na paulit-ulit na sinasabi ni Lola Nena ay talagang isang dinakikitang lubid na kumikipit sa kanya sa loob ng 3 taon. Mula nang pumasok siya bilang manugang, nanahimik siya at nagtiis dahil nais niyang mapanatili ang apoy ng pamilya. Ngunit ang kanilang kasakiman ay naging isang uri ng parasito na kumukuha hanggang sa buto. Tinitignan ni Ana ang kanyang biyenan, isang babaeng palaging nagsasalita ng moralidad, ngunit ang makamay ay walang alinlangang nang hihimasok sa sariling garingang kanyang manugang ng walang pahintulot. Tinitignan niya ang tamat na bayaw na babae na alam lamang ang pag-enjoy gamit ang pawis at luha ng iba. Ang pagod mula sa misyon ay ngayon ay naging isang malamig na bato sa kanyang puso. Hindi na siya naksalita pa. Bumaling at naktungo sa kusina kung saan ang tunong ang mga pinggan at kubyertos na nagtatampal sa isa-isa ay nagpapahiwatig ng isang hapunan na puno ng mga palihim na balak na malapit ng may bunyag. Tumayo si Ana sa harap ng gripo. Binaliktad ang malamig na tubig sa kanyang mukha upang alisin ang kalungkutan. Hinipo niya ang bulsa ng kanyang uniforme kung saan ang tseke na 500,000 piso ay naroon pa rin, patag at puno ng kapangyarihan. Ito ang perang ang pawis at dugo, resulta ng taon ng matagal na operasyon sa malalim ng mga kagubatan, ang presyo ng panganib na isinapalang niya. Alam niyang tiyak na natunghayan ni Ramon ang kanyang asawa ang halagang ito sa pamamagitan ng kanyang koneksyon. Ang hapunan ngayong gabi ay hindi basta kainan lamang, ito ay isang korte kung saan siya, ang akusado na inilagay sa timbangan upang hatiin ng mga parasito ang gantimpala ng kanyang mga tagumpay. Ang ingayng makinang motorsiklo ni Ramon ay tumunok sa labas ng bakuran. Ang tunok na iyon ay parang putok ng baril na nagbubukas ng isang bagong labanan. Pumasok si Ramon sa bahay, ang kanyang mukha ay tila masaya ng kakaiba. Ang mga mata ay lumipas sa asawa ng mabilis bago tumigil sa ina at kapatid na babae ng may makabuluhang pakurap. Si Ana ay nakatayo sa dilim ng kusina. Pinanood ang pamilyang iyon na nagbubulong-bulungan sa sala. Ang kanyang puso ay malamig. Isang pakiramdam ng pag-asa ng isang malakas na bagyo na papalapit, mas malalakas at malupit kaysa sa anumang investigasyong nilahukan niya. Itinuwid niya ang kwelyong kanyang uniforme, huminga ng malalim, nararamdaman ang lamig ng isang mandirigma na naghahanda para sa isang digmaang walang baril ngunit puno ng pagtataksil. Naihanda na ang hapunan, ang init ng pagkain ay umaangat ngunit ang puso ni Ana ay nagyelo.
Alam niya na sa gabing ito, ang maskara ng huwad na kapayapaan ay mapipigtas at hindi na niya hahayagang maging biktima sa loob ng tahanan na patuloy niyang pinoprotektahan. Ang mataong nakaupo sa labas na may walang katapusang kasakiman ay hindi pa nalalaman na kinakaharap nila ang isang kapitan ng pulisya na nagtiyak ng itapon ang mga parasitong ito mula sa kanyang buhay. Nang patay na ang makina ni Ramon sa labas ng bakuran, ang hangin sa loob ng kusina ay naging mabigat tulad ng natunaw na tingga. Nakatayo si Ana nang hindi gumagalaw, ang makamay ay basa pa rin sa malamig na tubig, nararamdaman ang bawat mabibilis na hakbang kanyang asawa na papasok sa bahay. Hindi pumasok sa kusina si Ramon upang batiin ang kanyang asawa tulad ng gawing ang isang lalaking nagmamahal sa kanyang pamilya. Sa halip, humalakhak siya at nakipag-usap sa ina at kapatid sa sala. Ang mga bulong na pumunta sa tenga ni Ana ay parang ingay ng mga daga sa alkantarila na nakakaisa sa pagkuha ng isang masustansyang agahan. Nagsimula ang hapunan sa isang huwad na katahimikan na nakakatakot, tanging ang tunog nga kubyertos at pinggan na naktatampal sa malamig na ibabaw ng mesa lamang. Nakaupo ron si Ana, nasa uniforme pa rin na hindi pa naipapalitan, ang manipis na mga balikat ngunit matibay, ganap na kabaliktaran ng masayang kagustuhan na malinaw sa mga mata ng tatlong tao sa harapan niya. Isa-isang kinuha ni Ramon ang isang pirasong karne at inilagay sa mangkok ni Ana, ngunit ang kanyang mata ay walang kahit kaunting pagmamahal para sa pagod na mukha ang kanyang asawa na kulang sa tulog. Sa halip, ang maingat na pagkalkula ay malinaw sa bawat hiblang kanyang mukha. Naririnig ko na malaki ang tagumpay ng investigasyon. Natanggap kang gantimpala na 500,000 piso. Hindi ba? Bilang isang pulis na nagsagawang ganitong tagumpay, ikaw ang pinakamataas na pagpapahalaga para sa buong pamilya na ito. Binuksan ni Ramon ang pakikipag-usap sa isang tono na tila ipinagmamalaki, ngunit sa katunayan ito ay isang tulis na pag-usisa. Hindi tumingala si Ana, kalmanteng sinubo ang tigang na kanin, nararamdaman ang mapait na lasa na kumakalat sa dulong ng kanyang dila. Ang prana iyon ay pawis at dugong ilang taon ko at ng aking makasamahan hindi nahulog mula sa langit. Ang tinik ni Ana ay patatulad ng ibabaw ng tubig bago ang bagyo. Ibinaba ni Lola Nena ng malakas ang kanyang mangkok sa mesa. Ang tunog ng porselana ay malakas na tumagos sa makipot na espasyo. Ito rin ay pera. Bakit mo pinakmamalaki iyan? Ang aking anak na lalaki ay naktatrabaho ng pakot at pawis para sa bahay na ito. Ngayon na mayroon kang kaunting gantimpala, dapat kang matuto kung paano pagalagaan ang pamilya ng iyong asawa. Huwag mong sabihin ang pramo, maririnig iyon na parang bulok. Mabilis na sinabing muli ni Marisol ang salita ang kanyang ina. Ang boses ay namumugso na nagahalo sa lantarang kasakiman. Tama iyon, Ate Ana. Si Kuya Ramon ay nagsikap na, at ikaw ay kapitan, may mataas na sahod, at ngayon mayroon kang malaking bonus. Dapat nating gawin ang isang bagay na mahalaga. Iniisip ko ang pagbubukas ang tindahan ng pampaganda sa lungsod. Kailangan ko lang ng 130,000 piso at magiging maayos na agad. Pagkaraan, kapag yumaman na ako, ibabalik ko iyon sa inyo. Tinitingnan ni Ana ng buong pokus si Marisol, isang batang babae ngunit ang kaluluwa ay maaga na lumabas sa pagkasira ng katamaran at ugali ng pamumuhay sa gastos ng iba. Ang mata ni Ana ay lumipat kay Ramon, ang asawa na dating pinakakatiwalaan niyang magiging matatag na balikat sa kanyang buhay. Si Ramon sa pagkakataong ito ay wala nang hiyay na karaniwan niya sa harap ng kanyang asawa. Dinaragdag niya ang kanyang dibdib at inihayag ng maingat tulad ng isang hari na nagbibigay ng gantimpala sa kanyang mga nasasakupan kahit ang gantimpalang iyon ay hindi galing sa kanya. Napagpasyahan ko na walang kailangang pag-aralin pa. 350,000 para kay nanay para sa pagkukumpuni ng bahay at para sa deposito sa bangko bilang pagtanggap ng utang na loob sa kanyang pagtanda. 130,000 para kay Marisol para sa kanyang negosyo, malaki na iyon at hindi siya magtatrabaho ng panghabang buhay. At 20,000 para sa iyo para sa pananahantayanan sa katapusan ng taon at personal na paggastos. Ganun,
pantay ng dalawa masaya si nanay at mayroon siyang kinabukasan. Inilagay ni Ana ang mga kubyertos. Ang galaw ay mabagal ngunit tiyak. Naramdaman niya na tila pinipiga ang kanyang dibdib hindi dahil sa pag-iisip ng pera, ngunit dahil sa kasamaan ng mga taong nakaupo sa kanyang harap. Hindi sila nagtanong kung pagod siya, hindi sila nagtanong kung mapanganib ang investigasyon, hinintay lamang nila ang pagkakataon na punitin ang naabot na resultang isang buhay na isinapalang niya sa bundok. Sa kanilang mga mata, si Ana ay hindi isang asawa o isang manugang, siya ay isang mamumuhunan na punla na sumapit na ang araw ng pag-aani. Ang bawat sakripisyo niya sa loob ng 3 taon ay tinasa lamang sa pamamagitan ng mga walang kaluluwa na bilang na binikas ni Ramon ng may buong kapangyarihan at kahangalan. Mayroon akong ibang plano para sa perang iyon. Planong magpadala ang isang bahagi sa aking mga magulang para sa gamot at pagkukumpuni ng lumang kusina na matagal nang tumatulo. Ang natitirang bahagi ay itatago ko sa bangko para sa ating kinabukasan. Nagsalita si Ana nang nakatingin ng diretso kay Ramon, umaasa sa isang huling kisap na pagpapahalaga sa iyong sarili. Ngunit ang sumasagot sa kanya ay isang mapanuyam na ngiti na punong panlalait. Ibinuntis ni Ramon ang mga kubyertos sa mesa. Ang malakas na tunog ay nagulat kay Lola Nena at Marisol, ngunit lalo lamang itong nagpagising kay Ana. Wala ang mga magulang mong kulang kaya kailangan mong alagaan sila. Naparito ka rito bilang manugang ng pamilya na ito, kaya dapat kang sundin ang mga kaugalian ng pamilya na ito. Kung dadalhin mo ang pera sa bahay ngayong nga magulang, ikaw ay isang mapanganib na manugang at isang masamang asawa. Huwag mong isipin na dahil kapitan kang pulisya, magagawa mo ang lahat ng gusto mo. Sa bahay na ito, ako ang mayari. Nagdagdag pa si Lola Nena na isa pang kutsilyo gamit ang marahil na tinig. Tama iyan, uri ka ng kamag-anak na mas inuna ang sarili. Daan-daang libong piso na bonus at nagtatalo ka sa iyong biyenan at bayaw ng bawat sentimo habang nais dalhin sa labas ng pamilya. Ikaw ay kapitan at ganito ang iyong kilos. Tunay na malas akong kumuha ng ganong manugang sa bahay na ito. Bumubulong-bulong si Marisol ngunit sapat upang marinig ni Ana. Kapitan, at maramot pa rin siguro ang pera na iyon ay hindi masyadong malinis naman. Sumabog ang dugo ni Ana. Nakita niya ang kawalan sa loob ng pamilyang ito. Hindi lamang sila gumagamit ng kanyang gumagamit din sila ng kanyang pride at katiyagaan. Ang bawat salita nilang binibigkas ay isang patunay na ang kanyang pagpili 3 taon na ang nakakaraan ay isang napakalaking pagkakamali. Natawa si Ana sa sarili niya, pinoprotektahan niya ang katarungan sa lipunan, humahabol sa mapanganib na mga kriminal, ngunit pinahintulutan niyang mapagpatakbo en mga moral na kriminal ang kanilang sarili sa loob en kanyang sariling tahanan. Tumayo si Ramon na pula, ang mukha sa galit nang makita na hindi kaagad sumunod ang kanyang asawa. Lumapit siya, itinuro ang daliri ng diretso sa mukha ni Ana nang may banta sa boses. Sasambitin ko sa iyo, ito ang huling pagkakataon mo upang ipakita ang iyong katapatan sa pamilya na ito. Huwag mong puwersahin akong gumamit ng matibay na paraan. Huwag kang umasa na hindi ako maaring gumawa ng anuman sa iyo. Uri ng asawa na gustong sariling pera at hinahamak ang pamilya ng asawa ay hindi karapat-dapat na manatili sa pamilya ko. Kumatok ng malakas si Ramon sa mesa ng kahoy, nakpalukso sa mga pinggan at kumalo ang sabaw sa lahat ng dako. Kung hindi ka pumayag, magpapakasal tayo. Uri nga asawa na mas pinipili ang pera kaysa sa asawa, hindi ko kailangan. Pumirma kang dokumentong diborsyo at lumabas na sa bahay na ito. Magdadala na akong isang mas maliwanag na tao. Biglang nahulog ang puwang sa isang nakakamatay na katahimikan. Si Lola Nena at Marisol ay tumingin kay Ana na may pag-aasam ngang iyak at pagsusumamo tulad ng mga nakaraang pagkakataon tuwing ginagamit ni Ramon ang pagbabanta ng diborsyo upang puwersahin siya. Ngunit sa pagkakataong ito ay nagkamali sila. Nanatiling tahimik si Ana. Ang anino ay humaba sa madilim na dingding ng kusina. Hindi siya umiyak, hindi siya nanginig. Ang mamatang babaang kapitan ay ngayon ay dalawang malalim at malamig na hukay na nagpapadilim sa lahat ng isip.
Isang manipis at mapagimaksik na ngiti tulad ng talim ng labaha ay dahan-dahang lumitaw sa gilid ng kanyang labi. Hindi ito ngiting pagiging matiisin, kundi ngiting isang mangangaso na nakakita sa inusik na hayop na lumakad ng kusa papunta sa bitag. Sa kanyang isipan, ang planong pahihiganti ay nagsimulang gumuhit ng malinaw at tamang malinya. Ang hapunan ng managbabahagi ng gantimpala ay natapos na at ngayon ay oras na para sa tunay na mayari na laro na magsalita. Ang pagpapalis ni Ramon ng mga kubiertos ay nagiwan ng himpapawit na naguugoy pa rin ngunit hindi sumagot si Ana. Nang walang imik ay tumayo siya at nagayos ng mapinggan at kubiertos tulad ng isang makina. Ang kanyang katahimikan ay nagbigay sa tatlong iyon ng impresyon na ang banta ng diborsyo ay nagtrabaho ng husto at nagpapanumbalik ng kapangyarihan ng asawa. Si Ramon ay nagtawa ng pababang hagdan, sumunod na si Lola Nena at Marisol sa pangunahing silid-tulugan para sa isang palihim na pulong nang hindi nila namamalayan na lahat ng pandama ni Ana ay nailagay sa pinakamataas na antas ng alerto. Pinatay niya ang ilaw sa kusina, lumakat paayat ng hagdan ng magaan at walang ingay. Ang mamatang tulad ng agila ay nagmamasit sa bawat puwang ng liwanag mula sa pintuan ni Lola Nena na nakabukas ng bahagya. Nagtago si Ana sa dilim ng pasilyo, ang hininga ay pinamamahalaan hanggang sa halos maging wala sa hangin. Ang kasanayan sa pakikipagtulungan at pagsubaybay sa mga target sa mga mapanganib na operasyon ng droga ay ginagamit niya ngayon upang harapin ang mga tinatawag na pamilya. Tumunog ang tawa ni Marisol, tumusok sa manipis na kahoy, maririnig na nangga sarat punong panlalait. Nakita mo na, basta bantangang diborsyo ay tumatahimik na siya agad, uringang babay tulad ni Ate Ana. Mataas ang pagpapahalaga sa sarili, hindi niya hayaang malaman ng lahat na inabandona siya ngang asawa. Kailangan mo siyang mas puwersahin at iutos sa kanya na ibigay ang lahat ng bonus. Lumabas ang tinik ni Lola Nena, mababa ngunit puno naktuso. Huwag kang maging bukas, si Ana ay hindi madaling lapain. Ramon, dapat mong malaman kung paano siya makontrol. Ang mababaeng kapitan ng pulisya ay matapang, ngunit ang uri niya ay lubos na umaasa sa pag-ibig at natatakot sa tsismis. Maging matamis ka ng kaunti, sabihin mong gusto mong magsama kayong dalawa sa titulong bahay kanyang nga magulang na ibinigay sa kanya bago kayo kasal. Sabihin kailangan ng mag-asawa ang tiwala sa isa't isa para sa komportableng pamumuhay. Kapag nakuha mo na ang titulo, ang bahay na iyon ay inyong-inyo na. Sa pagkakataong iyon, nasa iyong kamay na ang lahat. Isang malamig na kuryente ang dumaloy sa gulugot ni Ana. Nagatubili ang kanyang puso tulad ng sinakop ng isang dinakikitang kamay. Ang bahay na iyon ay pawis at luhang buong buhay ng kanyang magulang, ang tanging ari-arian na iniwanan ng maito para sa kanya bilang pundasyon ng kanyang kinabukasan. Gayon pala ang mataong ito, ang mataong kumakain sa kanya tuwing araw at nagsuot ng mga damit na ginagalis niya, nagbabalak sila na lukubin ang kanyang buhay at ang pamilya niya. Ang paguhong tiwala ay hindi dumating ng maingay. Tahimik at walang awa ito tulad ng isang gusaling bulok mula sa loob, naghihintay lamang ng isang malamig na hangin upang maging alabok. Tumunog ang tinik ni Ramon, ang boses niya ay puno nakakasuklam na pagkukumpiyansa. Huwag kang mag-alala, nanay, kilala ko ang ugali niya. Magarte lang akong malungkot ng ilang araw, sabihing may utang at may presyon para sa inyo, siya naman ay mag-aalok na. Siya ay tulad ng isang masunurin na aso, siktigin ng kaunti, takutin ng kaunti sa pagiwan at handa ng pumagsalamatan. Kapag nailipat na ang titulong ng bahay, itataboy ko siya ng walang habag. Uring ang babaeng tuyo na palaging abala sa mga baril at kriminal na kakasuya na lang tingnan. Kinagad ni Ana ng mahigpit ang kanyang labi hanggang sa lumabas ng kaunting dugo upang hindi makapagingay. Ang masunurin na aso, ang salitang iyon ay paulit-ulit sa kanyang isip tulad ng isang sentensya ng kamatayan para sa pag-aasawang ito. 3 taon kanyang kabataan ang naibigay niya upang pangalagaan si Ramon at sa kanyang mata, siya ay isang tapat na hayop lamang na madaling kontrolin at may halagang paggamit tungkol sa pera. Ang matinding sakit ay naging isang nakakatakot na kalinawan.
Kinuha niya ang kanyang smartphone, binuksan ang dalubhasang mode ng record, inilapit ito sa bita ng pintuan. Ang bawat salita at titik mula sa tatlong iyon ay naitala ng buo nagiging bakal na katibayan ng pagtataksil at pakanang pagagaw ng ari-arian. Ang balat na pagtitipon ay nagtagal pang kalahating oras na may mga detalyeng nakakatakot tungkol sa kung paano nila gagastusin ang pera ni Ana. Pinili na ni Marisol ang modelo ng muebles para sa tindahan ng pampaganda. Si Lola Nena ay nag-isip na sa pagtatayo ngang malaking pintuan sa probinsya para ipagyabang sa mga kapitbahay. Hinati nila ang ari-arian ni Ana na parang patay na siya o parang hindi siya kailanman nag-exist bilang isang tao na may damdamin. Nakatayo si Ana doon. Nakasandal sa malamig na dingding, ang mga luha ay hindi lumabas kundi nanatiling nakabaon sa loob, nagiging niebe. Napagtanto niya na sa labanang ito ay wala siyang mga kasamahan, walang suporta, mayroon lamang siyang sarili sa unipormeng suot niya at ang karangalan ng isang sundalong pulis. Ang ingay ngang upuan ay nagabiso na natapos na ang pulong. Mabilis na bumalik si Ana sa kanyang silitulugan, humiga sa kama, hinatakin ang kumot na sumasaklawa sa kanya na kunwaring natutulog na ng matagal. Pagkaraan ng ilang sandali, bumukas ang pintuan ng silit ng dahan-dahan at pumasok si Ramon. Hindi agad sumampa sa kama kundi lumabas sa balkonahe. Ang tunog ng hangin sa puwang ng pintuan ay maririnig na malamig. Nakasaradong mga mata ni Ana. Ang tainga ay nakarinig sa bawat pinakamaliit na galaw ni Ramon. Ang tunog ni Ramon na pinindot ang telepono ay narinig at ang boses niya ay biglang naging malambot at matamis na kaya nandiri si Ana. "Alo, Carla. O, ako ito. Natutulog ka na ba? Huwag magalala, malapit na ako magkaroon ng pera. May 500,000 ito na sapat upang dalhin tayo sa Europa para magsimula ng bagong buhay. Ang asawa ko ay malapit ng lumagda kapag natapos na ang paglilipat ng titulong bahay. Agad akong lilayo sa kanya. Namimiss kita, hintayin mo ako." Nagbubulong-bulong si Ramon sa telepono. Puno ng pangako sa kanyang krida. Habang ang legal na asawa niya ay nakahiga sa kama sa ilang hakbang lamang, nakasaksi sa lahat ng kahalaluhan niya sa pamamagitan ng perpektong pagkukunwari. Sinikap ni Ana ng mahigpit ang telepono sa kanyang kamay. Ang pulang indicator ng record ay kumikislap pa sa dilim. Natitipon ang lahat ng salita ng pag-aaway at kataksilan. Ang sakit kanina ay pinalitan nege bakal na determinasyon. Hindi siya iyak, hindi siya makseselos, hindi siya makakaingay upang bigyan nila siyang pagkakataon na maging biktima. Sa kasanayan ng isang kapitan ng pulisya, magtatayo siya ng isang huwad na eksena ng pagtitiis at kapag dumating ang pagkakataon, isasagawa niya ang isang mapagpasyang pag-atake upang itaboy ang buong parasitong pamilyang ito mula sa kanyang buhay nang hindi nagiiwan ng kahit isang bakas ng pinsala sa sarili. Ang tunay na labanan ay nagsisimula na ngayon. Ang manipis na liwanag ng umaga ay pumasok sa pagitan ng kurtina. Kumislap sa mukha ni Ramon na malalim ang tulog na may ngitingang kasiyahan sa kanyang labing ngitingang, isang taong naniniwala na nasa kanya na ang tagumpay. Gumising si Ana ng maaga, bumaba mula sa kama ng magaan tulad ng isang anino, walang emosyon ang mukha. Hindi siya tumingala sa kanyang asawa. Sa halip ay nagtungo ng diretso sa silid-trabaho. Binuksan ang personal na computer at nagsimulang kumonekta sa network ng impormasyon ng ahensya. Ang madaliringang babaeng kapitan ay nagtatakbo sa keyboard ng mabilis at tumpak. Isinulat niya ang pangalan ng target na si Charla Mendoza. Paggaraan lamang ng ilang minuto, ang buong kurtina tungkol sa babae na sinasamba ni Ramon bilang isang dalagang kawawa na nangangailangan ng kanyang kaligtasan gamit ang pera ng kanyang asawa ay unti-unting lumantad sa ilalim ng matuyo na mga linya ng datos. Ang resulta ng investigasyon ay nagpanumbalik ng mapanuyam ng ngiti ni Ana, isang ngiting puno ng panlalait para sa kahangalan ng lalaking natutulog sa silid sa kabilang dako. Hindi si Carla ang mahina at mapanghamak na babae na laging pinakukwentuhan ni Ramon. Siya ay isang target na nasa itim na listahan ng ilang mga institusyon ng kredit na may malaking utang mula sa mga pagsasayaw at pakikipagtulungan sa mapanlinlang na negosyo.
Ang malarawan sa kanyang lihim na social media ay ma-extravagan na party ngunit sa likod niyon ay maraming reklamo ng pandaraya at paggagaw ng ari-arian na kasalukuyang sinisiyasat ng mga autoridad. Sumandal si Ana sa upuan, ang mga mata ay nakadikit sa screen na pagtanto, niya na si Charla ay ginagamit lamang si Ramon bilang huling buhay habaan upang mabayaran ang utang at may sakatuparan ang pangarap na tumakas patungong Europa bago makulong. Ang relasyong itinuturing ni Ramon na tunay na pag-ibig at pagkakatugma ng kaluluwa ay sa katunayan ay isang murang palabas na pinahandaan ng isang profesional na manloloko. Natawa si Ana kay Ramon, isang lalaking palaging nagpaparangal sa kanyang pagiging matalino, palaging nagbibigay leksyon sa kanyang asawa tungkol sa moralidad, ay inaakit ng walang habas ng isang taong mapanlinlang. Ang selos na dapat ay maramdaman ng isang asawa ay ganap na nawala pinalitan ng malalim na pagkasuklam na halong panlalait. Hindi na niya naramdaman ang pagiging nasaktan dahil sa kataksilan dahil ang isang taong hamak at hangal tulad ni Ramon ay hindi nararapat sa kahit isang patak ng luha. Pumitik ang telepono ni Ana upang tawagan ang isang dating kasamahan sa tanggapan ng pulisya para sa ekonomikong krimen. Ang boses niya ay malamig ngunit determinado. Pakisuri mo para sa akin ang impormasyon ng utang ng target na si Carla Mendoza, nakatira sa Quezon City. Ipadala sa akin ang kumpletong listahan ng manakpautang at lahat ng sibil na kaso na may kaunayan sa kanya. Hanggat mas detalyado, mas mabuti. Mabilis na kinumpirma ng kabilang dulo at binitawan ni Ana ang telepono, nagsimulang i-print ang pinakamahalagang dokumento. Ang bawat pahina ay lumalabas sa printer ng may malakas na ingay. Bawat pahina ay isang sampal sa mukha ni Ramon at sa kanyang pamilya. Inayos niya ang ito sa isang itim na folder at inilagay sa nakalok na drawer ng mesa. Ang susunod na hakbang sa plano ni Ana ay ang pagprotekta sa lahat ng pag-aari niya. Hindi niya maaring hayaang ang kahit isang sentimo ng kanyang mamagulang at ng kanyang sarili ay mapunta sa mga parasitong ito. Binuksan ni Ana ang folder ng bahay na ibinigay ng kanyang magulang bago ang kasal. Alam niyang nagbabalak si Ramon na puwersahin siyang ilipat ang titulo, ginagamit ang mapagmahal na salita tungkol sa tiwala upang manlinlang sa kanya. Ngumiti siya, isang malamig at nakakatakot na ngiti. Hindi lamang niya itatago ng mahigpit ang bahay, pahihirapan niya sila na lumabas ng walang dala. Sa kanyang pagsasarili, naghanda siyang email para sa kanyang pinagkakatiwalaang abogado, humihiling ng payo tungkol sa mga pamamaraan ng paglipat ng ari-arian sa isang ganap na kumpidensyal at mabisang paraan. Sa buong umaga na iyon, nagpatuloy si Ana sa pagganap ng papel ng isang matiisin na asawa. Bumaba siya sa kusina upang ihanda ang almusal para sa lahat. Pinakinggan si Lola Nena at Marisol habang kumakain at nag-usap tungkol sa plano nila para sa prangantimpala niya. Narinig si Ramon na nagsalita tungkol sa mga planong sa hinaharap tungkol sa pangangailangan ng mag-asawa para sa makasanip na tituloeng ari-arian upang palakasin ang relasyon. Tumango siya ng papayag, nagpapakurang, nagpapaisip, ngunit ang kanyang isipan ay nasa mga numero at matuyo na salita ng batas sa itim na folder. Ang kaibahan sa pagitan ng marumi na katotohanan na natuklasan niya at ng mainit na palabas ng pamilya sa harapan niya ay nagpapahirap sa kanya. Tinitignan ni Ana ang orasan-oras na para pumasok. Bago umalis, hindi niya napalampas ang pagsilip sa portfolio ng trabaho ni Ramon. Naniniwala pa siya na siya ang mangangaso, naniniwala na niya na kontrolado niya ang isang mahuhusay na kapitan ng pulisya. Ngunit hindi niya alam na ang tunay na mangangaso ay nakatayo mismo sa harapan niya, tahimik na nagtatayo ng isang legal na bitak na walang butas. Sinikap ni Ana ang kanyang bag, lumabas sa pintuan ng may asal ng isang taong nagtataglay ng katarungan. Hindi lamang siya pumunta sa trabaho, nagtutungo siya upang tapusin ang mahuling galaw ng legal na tabak upang putulin ang lahat ng ugnayan sa pamilyang ito. Sa sasakyan, patuloy na nakatanggap nga mensahe si Ana mula sa mga pinakukunan ng investigasyon. Ang rekord ni Carla ay mas masama pa kaysa sa inisip niya.
Hindi lang siya may utang, nakasangkot din siya sa isang network ng illegal na brokerage ng paggawa. Lahat ng card ay nasa kamay na ni Ana. Kailangan na niya ng tamang pagkakataon upang isagawa ang mapagpasyang hakbang. Kinuha niya sa kanyang sarili ang isang pulis ay hindi kumikilos hanggang sa ganap na naihanda ang lahat at ang kanyang pasensya ang magiging libingan ng kasakiman ng pamilya ni Ramon. Tumigil ang sasakyan ni Ana sa harap ng isang malaking opisina notaryo at pumasok siya sa loob ng may hawak na folder. Ang mukha ay matibay sa ilalim ng matapang na araw ng tanghali. Dito, isasagawa niya ang pinakamahalagang hakbang, ililipat ang buong 500,000 piso at muling itatayo ang eksklusibong karapatan sa pagmamayaringang bahay sa pamamagitan ng isang regalo sa kanyang ina na may saksi na abogado. Lahat ay dapat gawin ng perpekto, walang legal na butas na magagamit ni Ramon para sa pakikipagdunggali sa hinaharap kapag nahiwalay na sila. Ang bawat pipirmahan niyang titik sa mga dokumento ay mabigat at punong katiyakan. Ito ay hindi lamang formalidad, ito ay isang opisyal na deklarasyon ng digmaan laban sa mga taong humamak sa karangalan ng isang mandirigma. Nang lumabas siya mula sa opisinang notaryo, naramdaman ni Ana ang isang kakaibang kaluwagan. Nakatayo siya at pinagmasdan ang mga dumadaan. Nararamdaman ang amoy ng pulbura mula sa lumang misyon na unti-unting nawawala, pinalitan ng amoy ng masariwang papel, amoy kalayaan at makatarungang paglalapat ng katarungan. Kinuha niya ang telepono at binura ang lahat ng marka ng di-autorisadong pag-akses sa impormasyon ng investigasyon. Iniwan lamang ang maligal na katibayan na ilalabas sa tamang sandali. Ngumiti si Ana, ngiting punong talinong, isang tagapagpatupad ng batas at ng walang gawang, isang babaeng napilitan na pumunta sa dulong daan. Ang lahat ng dokumento ay handa na, ang magatibayan ay kumpleto na. Kailangan na niyang isang huling dahilan upang paputukin ang buong bombang ito sa gitna ng kanilang sala. Alam niya na si Ramon at ang kanyang krida ay malakas na magbibigay ng dahilang iyon. Hihintayin niya malamig at tumpak. Ang matapang na araw ng tanghaling Maynila ay sumisikat sa opisina ng abogado na nakatago sa tahimik na daanan kung saan nakatayo si Ana sa harap ng isang gitnang edad na lalaki na may matalinong na mata. Ang taong ito na nakatulong sa kanya sa maraming legal na problema sa mga nakaraang investigasyon. Sa mesa ay nakalatag ang mandokumento ng sahod at bonus, mga sertipiko ng pakilala mula sa kanyang unit, at mga papel ng bahay na regalo. Itinulak ni Ana ang folder patungo sa abogado. Ang boses niya ay walang kahit kaunting pag-aalangan, malamig, tulad ng isang utos ng pagdakip. Nais kong ilipat ng regalo ang buong 500,000 piso at muling itatayo ang eksklusibong karapatan sa pagmamayari ng bahay sa aking ina ngayong hapon. Lahat ng pamamaraan ay dapat naganap na kumpidensyal at walang legal na butas para sa aking asawa upang makipagdunggali sa hinaharap sa ilalim ng pangalan ng pinagsamang ari-arian habang may kasal. Binago-bago ng abogado ang bawat pahina. Ang kilay ay bahagyang nakakurot nang makita ang malalaking numero, ngunit mabilis na nakpaluwag sa harap ng determinasyon ng babaeng kapitan. Ayong sa batas, ang personal na bonus at ariariang regalo bago ang kasal ay ganap na nasa loob energy iyong autoridad na panginaziwa. Nigunit para sa ganap na kaligtasan, gagawa tayo ng isang notarized na kontratang regalo at direktang paglilipat ng bangko na may malinaw na nilalaman na suporta sa pagtanda para sa mga magulang tungkol sa nangyari sa mga laman ng iyong bag. Nagpapasalamat na ako sa isang taong nagsipinga, salaysay at mga katibayan. Ito ay magiging mahalagang instrumento kung sila ay magreklamo tungkol sa moralidad o ari-arian. Tumango si Ana, ang mga labi ay nakasiksik. Kinuha niya ang telepono at nagutos ng paglilipat ng 500,000 piso sa account ng kanyang ina. Ang bawat numero na inilagay, ang bawat pag-verify ng mukha, ay parang tinatanggal niya ang madinakikitang kadena na ibinuhos ng pamilya ni Ramon sa kanyang lig sa loob ng maraming taon. Nang lumabas ang mensaheng matagumpay ang transaksyon, huminga si Ana ng maluwag, ngunit ang kanyang mga mata ay nag-aalab pa rin ng kalkulasyon.
Hindi lamang niya pinoprotektahan ang pera, nagsasagawa siya ng legal na paglilinis. Ang kanyang kabutihan ay ginawa nilang isang produkto para ipagpalit. Ang kanyang pagtitiis ay tinuturing nilang kahinaan na pagsamantalahin. Ngayon, nang maubos na ang paggalang, pinili niyang gamitin ang batas bilang kalasag at gayon din bilang espada upang ipagtanggol ang kanyang sarili. Pagkatapos ng abogado, pumunta si Ana sa bahay ng kanyang ina. Tinitignan ang payat at maamo na mukha ng ina na nagtatrabaho sa lumang kusina. Ang puso ni Ana ay kumikislap. Ang kanyang ina ay hindi kailanman humingi ng kahit isang sentimo mula sa kanyang anak na babae. Palagi niyang sinasabihan si Ana na mamuhay ng maayos sa bahay ng asawa, matutong magbigay ng palayo at magpakasaya upang maiwasan ang kaguluhan. Ang pagkakaiba sa pagitan ng mapagmahal na ina at ng masakim na biyenan ay lalo pang nagpapatibay ng determinasyon ni Ana. Idinagdag ko sa account mo ang isang halaga ng pera, inay. Itago mo ito para sa pagkukumpuni ng bahay at para sa iyong pagtanda. Huwag mong sabihin ito kay Ramon o sa sinuman sa kanila. Ito ang sariling ari-arian ko. Gusto ko ikaw ang nakangalan dito. Hinawakan ng kanyang ina ang kamay ni Ana, nagalala at nagtanong, mayroon bang problema sa pag-aasawa, anak? Bakit kailangang itago ito? Tumingin ng malalim si Ana sa mga mata ang kanyang ina. Ang ngiti ay naglalaman ng pagod ngunit hindi matitinag na katiyakan. Inay, nilalinis ko ang basura sa aking buhay. Magtiwala ka sa akin, pulis ako. Alam ko kung ano ang ginagawa ko. Mula ngayon, walang sinuman ang may karapatang hawakan ang lahat ng nabibilang sa pamilya niya. Hindi nanatili ng matagal si Ana, natatakot na mapaginalaang may kakaibang nangyayari. Sa daan pabalik, dumaan siya sa opisina upang makunwaring abala pa rin sa mga ulat ng investigasyon upang lumikha ng alibi para sa oras. Ang bawat hakbang at bawat pakikipag-usap sa mga kasamahan ay maingat niyang pinag-isipan. Alam ni Ana na si Ramon ay isang maingat na lalaki. Tiyak na susuriin niya ang kanyang telepono o susubaybayan ang kanyang schedule kung makita siyang may kakaibang kilos. Pagdating niya sa bahay, nakita si Lola Nena at Marisol na nakaupo at nagbabasa ng magazine ng interior, nagtuturo sa mga mahal na sofa na parang ang pera ay nakabaon na sa kanilang mabulsa. Lumabas si Ramon mula sa banyo, nagpupunas ng buhok habang tinitignan ang kanyang asawa ng may pagmamasid. Saan ka nanggaling ng matagal? Nailabas mo na ba ang bonus? Naghihintay si nanay upang bukas ay punta sa deposito ng pagkukumpuni ng bahay. Nang maayos na inilagay ni Ana ang bag niya, hinubat ang relo sa kamay, ang tinig ay nakakatakot na kalmante. Abala akong tapusin ang ilang record sa opisina. Ang tungkol sa pera ay walang problema, ang pera sa bangko ay hindi mawawala. Bukas ay bibigyan kita ng huling sagot. Tumatawa si Ramon ng pababa, lumapit upang ibaluktot ang kamay sa balikat ni Ana, ngunit maingat na umiwas si Ana patungo sa kusina. Hindi alam ni Ramon na sa sandaling iyon, sa personal na mailbox ni Ana, lumabas na ang isang email mula sa abogado na may kumpleto at inilakip na mga file ng kontrata ng regalo at legal na patunay. Binuksan ni Ana ang telepono sa ilalim ng mesang kusina, mabilis na nag-login sa account, kinumpirma ang nilalaman at nagutos ng permanenteng pagtanggal ng lahat ng kasaysayan ng pag-access, mga pansamantalang file at mga bakas ng paghahanap sa lahat ng device. Binura niya, pati na ang mga mensahe na ipinagpalitan niya sa mga kasamahan tungkol kay Carla. Iniwan lamang ang isang blanco at malinis na screen. Nang gumabi na, puno pa rin ng huwad na kapayapaan ang bahay. Nahiga si Ana sa kama, nakarinig ng pantay na pahinga ni Ramon sa tabi niya. Ang puso ay tahimik. Pakiramdam niya ay parang isang sundalo na naghihintay ng oras ng pagsabog ng minahan na naitanim na niya sa ilalim ng paa ng kaaway. Kapag ang kabutihan ay pinagsamantalahan, ang batas ang tanging sandata. Ang pahayag na iyon ay paulit-ulit sa kanyang isipan tulad ng isang panata. Handa na siya para sa huling eksena kung saan haharapin niya ang kanilang kasakiman na masisira sa harap ng bilog na zero.
Isinara ni Ana ang kanyang mata ngunit ang isipan niya ay mas mulat kaysa kailanman. Bukas, ang katotohanan ay ihahayag at ang parasitong pamilyang ito ay maunawaan kung ano ang presyo ng kataksilan laban sa isang kapitan ng pulisya. Lahat ng legal na hakbang ay kumpleto na. Ang pananggalang na pader para sa ari-arian ay naitayo na ng mataas. Ngayon, hinihintay na lamang niya ang nasakim na taong kusang magtutungo sa kanilang pagkawasak. Nang kinabukasan, ang kapaligiran sa bahay ay biglang nagbago tulad ng dinakikitang kamay na kinalot ang lahat ng paginit ng nakaraang gabi. Bumaba si Ana at nakita si Marisol na nagising ng maaga, abalang-abala sa kusina na naghahanda ng almusal ng may napakaliwanag at mapagbigay na mukha. Sa mesa ang mapagayang nagustuhan ni Ana umuuso na may salitang masayang pagbati. Si Lola Nena rin ay wala na sa nakasisindak na mukha niya. Mainit ang pagtanggap niya sa manugang. Ang tinig ay malambot tulad ng sariling ina. Ana, kagabi naging mainit ang ulo ko, huwag mong itago sa puso. Nagisip-isip na ko, nakikita ko na napagod ka at nasa panganib ang trabaho mo. At nagmamalasakit naman ako. Pamilya tayo, dapat bawat isa ay nagpapaalam sa isa't isa. Nang walang reaksyon si Ana ay naupo sa mesa, kinukuha ang makubiertos ngunit sa loob niya ay sumabog ang isang matinding pakiramdam ng pagkasuklam. Sa matang isang investigador, natanaw niya ang bawat patong ng huwad na pagpapakita sa kanilang mamukha. Ang pagkakaibig na ito ay hindi dahil sa pagmamahal kundi dahil sa 500,000 piso at ang bahay na nasa target nila. Habang nagbibigay ng pagkain kay Ana si Marisol, marahil ang boses niya, "Ate Ana, kagabi ay tumingin ako sa ilang modelong tindahan ng pampaganda at napakamahal pala. Nagbago na ang isip ko. Ang pera mo ay sa iyo, itago mo ang isang bahagi para sa iyong sarili. Hindi na ako hihiling marami, gusto ko lang matulungan mo akong sa simula at babayaran kita pagkaraan." Ngumiti si Ana, isang ngiti na napakawalang kulay na halos hindi mahahalata ang panlalait. "Mabuting naisip mo yan. Gusto ko ring magkaroon ng kapayapaan ang pamilya natin, walang magiging bigat dahil sa pera." Si Ramon ay bumaba mula sa itaas, wala ng makulay at mapangaping asal mula gabi. Pinili niya ang upuan na malapit kay Ana. Ang magaspang na kamay ay mabilis na inilagay sa balikat niya ng may malambing na galaw. Sinimulan ni Ramon ang lumang ngunit mapanganib na paraan, nagpapaalala ng gaalaala. "Ana, naalala mo pa ba, noong bagong kasal tayo, wala akong hawak nun kundi ang pagmamahal ko sa iyo. Nanganga ko tayong magtitiwala sa isa-isa, kahit mabuti man o masama ay walang itatatagong anuman. Ang sinasabi ko tungkol sa pagsama sa titulong bahay, sa katunayan ay gusto ko lang palakasin ang posisyon mo sa bahay na ito para makita ni nanay at ng kapatid ko na isa tayo. Gusto kong magsama tayong pangalan upang kung may mangyari sa akin, ikaw pa rin ang magtatayo ng lahat ng bagay nang walang makikialam." Nakikinig si Ana, ang puso ay tahimik tulad ng papel. Ang bawat salita ni Ramon ay parang mapalakol na kumukuhang magagandang alaala na dating pinahalagahan niya. Ginamit ni Ramon ang mga pinakasagradong damdamin upang itago ang haya na pakana ng pagagaw. Ang pagkasuklam ay umakyat hanggang sa lalamunan at napilitan si Ana na uminom ng mainit na tsaa upang mapanatag. Na kunwari siyang nag-iisip, ang mata ay tumingin pababa sa mangkok, parang napakasakit ng pasya. "Malaki ito, hayaan mong mag-isip pa ako ng kaunti. Ang bahay na iyon ay alaala ng aking mga magulang, ayokong gumawa ng anumang bagay na magsasapanganib sa kanila." Nang makita ni Ramon ang pag-aatubili ng kanyang asawa, ang kanyang mata ay nagilaw ng tagumpay, ngunit ang tinig niya ay nagpanatili ng pagmamahal at pagnanasa. "Naintindihan ko hindi kita pinipilit agad, ngunit nakikita mo na matanda na si nanay, mahina na si Marisol ay hindi pa maayos. Kung magkaisa tayo, mas matatatag ang buong pamilya. Siguro ngayong hapon ay makakarating tayo sa opisina ng notaryo na malapit dito. Naghanon niya ko NBA dokumento, proxy sa pinagsamang pangalan para maayos na mabilis. Isang pirma lamang iyon, ngunit pinapatunayan nito kung gaano kalaki ang pagmamahal mo para sa akin at sa pamilyang ito.
Tumingin ng diretso si Ana sa mga mata ni Ramon. Nakita ang kasakiman na sumasayaw sa kanyang mga mata sa likod ng kurtina ng emosyon. Dahan-dahang tumango si Ana, naglabas ng kalabuan. Sige na, ngayong hapon ay ayusin ko ang aking oras. Kung malinaw ang lahat at mabuti para sa hinaharap, hindi ako magiging masikip. Nakpalitan ng tingin si Lola Nena at Marisol tingin ng kasiyahan tulad ng isda na kumagat na sapain. Nagsimula silang mag-usap tungkol sa kanilang nga plano para sa pagayos ng bahay kapag naging kanila na ito. Si Ana ay tahimik na naumamasil naktatela na bawat ekspresyong na salita upang idaw dese siguluy kail na record ng gay moral na kriminal. Alam niya na pinapalayo niya sila sa mas malalim na bitag kung saan ang kasakiman ay papipirmahin sa kanila sa kanilang sariling kaparusahan na nagtatanggal sa kanila mula sa kanyang buhay. Pagkatapos ng almusal, nagdahilan si Ramon na may mahahalagang bisita ngunit alam ni Ana saan siya tutungo. Sumakay siya upang pumasok sa trabaho ngunit lumiko sa maliit na daanan sa likod ng bahay. Gaya ngang inaasahan, tumigil ang sasakyan ni Ramon sa harap ng isang tahimik na cafe. Pagkaraan ng ilang sandali, lumabas ang isang babae na suotan ng maikling saya, malakas ang makeup at may landiang hitsura. Uyon si Jarla. Sa pamamagitan na espesyal na teleskopyo ng pulisya, nakita ni Ana si Ramon na humawak sa kamay ni Carla Masaya, ang mukha habang nagbabahagi ng magandang balita. Ang kanilang masalita ay natatakpan ng ingay nga trapiko, ngunit sa pagbabasa ng labi, naunawaan ni Ana ng buo ang bawat maruming salita na lumalabas mula sa bibig ng lalaking dating mahal niya. Tapos na ang lahat, mahal ko. Malapit nang pumirma ang asawa ko kapag nailipat na ang titulo. Gagawa na ako ng pautang sa bangko batay sa halaga ng bahay na iyon. Sa susunod na linggo ay sapat na ang pera natin para lumipat patungong Germany o saan paman sa Europa na gusto mo. Iwan ko ang maparasitong iyon doon, ikaw at ako lang. Yumakap si Charla kay Ramon, ang ngiti ngang isang mangangaso na malapit ng umaningang. Resulta, hinaplos ni Ramon ang buhok ng kanyang krida at nangako ngang isang magarbo na kinabukasan gamit ang pera ngang kanyang asawa. Nakaupo si Ana sa sasakyan. Ang matalinong nga mata ay naitala ang lahat sa memorya. Wala na siyang naramdamang sakit, isang kakaibang kapayapaan ang naramdaman niya. Ang bomba ay naputukan na, ang pabilo ay ang walang hanggang kasakiman ni Ramon. Hindi alam ni Ramon na ang papel ng autorisasyon na hinihintay niya ngayong hapon ay sa katunayan ay isang dokumento ng pakumpirma ng individual na ari-arian na naibigay na ni Ana sa kanyang ina. Nangangarap si Ramon tungkol sa Europa, ngunit sa katotohanan ay naglalakad siya patungo sa kaibuturan ng kawalan at kahihiyan. Inumpisahan ni Ana ang makinang sasakyan at lumipas tulad ng malamig na hangin sa tabi ng cafe, nakahanda para sa huling palabas. Sa opisina ng notaryo ngayong hapon, ang sasakyan ni Ana ay dumaan sa cafe kung saan si Ramon ay nangaaliw sa panaginip tungkol sa biyahe patungong Germany kasama ang kanyang kerida. Ang isipan niya ay tahimik na nakakatakot. Nagtutungo siya patungong sentro ng lungsod, tumigil sa harap ng isang modernong mataas na gusali na may asul na baso na sumasalamin sa maliwanag na langit. Nandun na si Miguel Fernandez na naghihintay. Si Miguel ay isang dating kaklase mula sa kolehiyo, isang top-notch sa abogasya na dating iginagalang ng marami. Ngayon, isa na siyang kilalang abogado na tahimik na tumulong kay Ana na tapusin ang malegal na hakbang sa nakaraang ilang araw. Pagpasok ni Ana sa opisina ni Miguel, ang malambot na amoy tsa ay nagpalis nginit na labas. Ngunit mabilis na naging seryoso ang kapaligiran ng itula ni Miguel patungo sa kanya ang isang set ng nga dokumento na bagong nakuha mula sa opisina ng notaryo na pinagugnayan ni Ramon. Tumingin si Miguel kay Ana nang may tunay na pag-aalala, isang tingin na walang anumang pagkalkula na material na bagay na dati na sanay siyang makita sa bahay ng asawa. Ana, mas maingat ka pa kaysa inakala ko. Ayon sa aking source, si Ramon ay hindi titigil sa pagsusumikap na hikayatin kang pumirmang dokumento.
Nagsimula na siyang makiugnayan sa ilang taong espesyalista sa pagpalsipika ng nga dokumento at lagda. Kung hindi ka dumating ngayong hapon o tumanggap kang pagtanggi, handa siyang gumawang pekeng setnam nga papel upang linlangin ang bangko at makuha ang pautang batay sa iyong bahay bago ka pa makapag-aksyon. Sinikap ni Ana ng mahigpit ang kupit ng bag. Ang mata ng kapitan ay nagaalap ng malamig na liwanag. Hindi siya nagulat sa kabastusan ni Ramon, ngunit ang kanyang pagiging pabigla ay nagpapaktanto sa kanya na kinakaharap niya ang isang taong nawalan ng lahat ng dignidad dahil sa pera. Planong maglaro ng bukas ang kart sa akin, nakakatawa talaga. Isang amaturang may plano na mapaglaruan ang isang investigador ng kriminalidad sa legal na larangan. Tumango si Michel, ang boses ay mababa ng may pakprotekta. Kaya naman, hindi tayo maring manatili sa depensa lamang. Nakahanda na ako ang isang plano ang balikhtat na bitak. Ngayong hapon, pumunta ka sa opisina ng notaryo na iyon ngunit magdala ka ang pekeng setnam nga dokumento na inihanda ko. Iyon ay isang walang halaga na obligasyon ng utang. Kung pipirmahan ito ni Ramon nang hindi binabasa ng mabuti dahil abala siya sa pekeng paglilipat ng titulo ng bahay, inaamin niya ang pagkuha ng iyong ari-arian. Kailangan natin siyang mailantat mismo doon upang makuha ang patunay para sa solong diborsyo at kahilingan ng kabayaran ng dignidad. Tumingin si Ana kay Miguel. Sa unang pagkataon pagkatapos ng maraming araw ng pakikipaglaban sa mga parasito, naramdaman niya ang isang init na pumasok sa kanyang puso. Sa gitna nga maruming pakana at nakakasuklam na kataksilan, ang presensya ni Miguel ay parang matibay na pundasyon sa gitnang bagyo. Nag-aalaga siya kung siya ay nasaktan. Nag-aalala siya para sa kanyang kaligtasan sa halip na nangangapa sa 500,000 piso o sa bahay na harap. Ang paggalang na ito ay nagpapaalala kay Ana na napalampas niya ang napakaraming magandang bagay dahil sa maling pagtitiis ng napakatagal. Bahagyang huminga ng malalim si Ana, ang magabalikat na palaging nakasiksik ay bahagyang bumaba sa harap ng tiwala na ibinibigay ni Miguel. Salamat Miguel. Kung wala ka, baka masyadong nakatuon ako sa profesional na pamamaraan at nakalimot sa maruming mga taktika sa likod ng legal na eksena ngang mga desperadong tao tulad ni Ramon. Nilapitan ni Miguel ang mas malapit. Ang agwat sa pagitan ng dalawa ay sapat upang maramdaman ni Ana ang katiyakan na nanggagaling sa kanya. Mahusay kang kapitan, nakatulong ka sa napakaraming tao. Ngayon ay oras na para tulungan mo ang iyong sarili. Huwag hayaang ang iyong kabutihan ay mapagsamantalahan ng isa pang sandali pa. Nailagay ko na ang isang tao na nagmamasid kay Jarla. Malaking utang niya sa mga loan shark. Iyon ang dahilan kung bakit pinipilit niya si Ramon na kumilos ng mabilis. Kung magkamali si Ramon ngayong hapon, wala na siyang paraan pabalik. Tumango si Ana. Ang katiyakan ay bumalik sa matalinong nga mata niya. Binago-bago niya ang bawat pahinang madokumentong inihanda ni Miguel na tandaan ang bawat legal na butas na gagamitin nila upang itulak si Ramon sa impasyadero. Ang plano ay kumpleto na. Ang bitag ay handa na at ang pain ay ang walang hanggang kasakiman ng pamilya ng kanyang asawa. Napagtanto ni Ana na hindi siya nag-iisa sa labanang ito. Mayroon siyang katarungan, batas at isang kaibigan na handang tumanggol sa kanya mula sa mga nakakalason na palaso. Lumipas ang oras patungo sa hapon. Ang init ng Maynila ay tila lumambot ng kaunti, ngunit ang presyon sa puso ni Ana ay tumaas. Tumayo siya, inaayos ang suot, handa para sa mapagpasyang paharap sa opisina ng notaryo. Sinamahan siya ni Miguel hanggang sa labasan. Tumigil siya at tumingin sa kanya ng may ganap na pagtitiwala. Ang init mula sa kanyang kamay na dumampi sa kanya ay nagpapahiwatig na si Ana ay hindi na nag-iisang babaeng kapitan na nagsasagawang investigasyon sa kanyang sariling buhay. Siya ay isang babae na nagsisikap na maibalik ang karapatang maging masaya at igalang. Lahat ay nasa ikot na hindi na maaring baguhin. Pumasok si Ana sa elevator. Ang anino niya ay sumasalamin sa makintab na inox, matuwid at matipuno. Alam niyang sa harap niya ay mga pagsisinungaling, ang murang pagkukunwari ni Ramon at ng kanyang pamilya, ngunit hindi na siya natatakot.
Sa folder sa kanyang kamay at sa tulong ni Miguel, siya ay parang isang manganggaso na nakakita ng lahat ng landas ng inusik na hayop sa ilalim gusali. Malakas ang hangin na nagpapalipas ng buhok ni Ana. Huminga siya ng malalim, amoy ng kalayaan ay malapit na. Ang telepono sa loob ng bulsa niya ay umuga mensahe ni Ramon sa screen. Nandun ka na ba? Sina nanay at ako ay narito na sa opisinang notaryo para sa iyo. Mahal kita. Ngumiti si Ana binura ang mensahe ng hindi nagisip. Ang pakasuklam. Ngayon ay motibasyon na lamang ito upang matapos ang palabas na ito ng pinakamabilis. Sumakay si Miguel sa sasakyan, sa likod niya inibabak ang bintana, tumingin sa kanya ng isa pang beses na parang nagbibigaying lakas. Hinawakan niya ang kamay ni Ana sa bintanang sasakyan. Isang pag-hold hindi para manggari kundi para kumpirmahin ang ganap na pakikiisa sa pinakakritikal na sandali. Gawin mo, nandito ako para protektahan ka. Ang salita ni Miguel ay tumunok sa tabingang kanyang tainga tulad ng isang pangako ng katarungan. Binuksan ni Ana ang makina ng sasakyan. Ang sasakyan ay naglunsad sa kalsada, nagtutungo ng diretso sa lugar kung saan ang katotohanan at kasakiman ay magtatagpo sa kanilang huling pagsalpak. Ang sasakyan ni Ana ay bagong sumapit sa bakuran nang ang nakita niya ay isang pula at makulay na mga sapatos na mataas ang takong, nakalagay sa pintuan tulad ng isang hayak na hamon. Sa loob ng sala, ang paktawa at boses ng isang babaye ay nagahalo sa malalim na boses ni Ramon. Pumasok si Ana ng kalmante, ang hininga ay pinamamahalaan, ang matalinong nga mata ay mabilis na lumipas sa eksena tulad ng paglapit niya sa isang himpilan ng kriminal. Sa sofa, nakaupo si Ramon nang malapit sa labas, ang kamay niya ay pabaya sa baywang ng babae, ngunit mabilis na umurong nang makita ang berdeng unipormeng kanyang asawa. Tumayo si Ramon nang mabilis, ang mukha ay may kaunting pakabigla ngunit mabilis na pinalitan ng labis na kumpiyansa ng isang taong naniniwala na kanyang hawak ang tagumpay. Inubo siya at itinuro ang tsarla, inilabas siya ng may mayos na paraan. Ana, nakabalik ka na. Ipapakilala kita si Charla, isang malalayong pinsan mula sa probinsya na naparito para mag-visit ng ilang araw. Sinabi na nanay na malawak ang bahay at malapit na ang importanteng okasyon, kaya tinawag niya siya para tumulong sa pagluluto at paglilinis. Hindi ka naman magagalit, ano? Tumayo si Charla, ang maikling saya na sumasaklaw sa mga gawa-gawang kurba. Nagpakita siya ng akit ng ngiti, ang mamata ay haya na nanlalait ng tumingin sa maayos na uniforme ni Ana. Kumusta po, Ate Ana? Marami akong narinig na papuri para sa inyo mula kay Kuya Ramon at Lola Nena. Ngayon ko lang nakita. Pagod na pagod sa trabaho si ate, hayaan mo akong alagaan ang bahay. Magtahimik ka na at magpahinga. Hindi sumagot si Ana, diretso siya sa kusina. Isang pagkasuklam ang sumasaklaw sa kanya nang makita si Carla na walang galang na suotan ang kanyang sariling apron na may brodado. Ang mga maingat na mga kamay ay humahawa sa kutsilyo na matagal na ni Ana. Sa hapagkainan, si Lola Nena ay abala sa pag-aayos. Nang makita ang manugang, hindi siya nakpansin na tumingala, ang tinig ay puno ng panlalait. Nakita mo, si Carla ay maagang bumangon, kasama na niya ang pagluluto at pagtatapos ng bahay, hindi katulad ng iba. Palaging abala sa mga baril at tungkod. Pagdating sa bahay ay mabigat ang mukha. Ang isang babae na nagtatayong ng tahanan ay dapat tulad ng Charla alam kung paano sundin ang asawa at igalang ang biyenan, hindi lang alam ang pagtatago ng pera. Nagsimula ang hapunan sa isang kapaligiran na nakakatawa ng kakatwa. Nakaupo si Ana sa dulo na mesa, tahimik na nagmamasid sa 3 tao sa harapan niya sa pananaw ng isang may karanasang investigador. Patuloy na nagbibigay ng pagkain si Ramon kay Charla. Ang mapagdampi sa ilalim ng mesa ay hindi nakalusot sa matalinong nga mata ni Ana. Nang kalmante niyang kinuha ang telepono, na kukunwaring sinusuri ang mga mensahe sa trabaho, ngunit ang kamera ay nasa lihim na modeng pagkuha. Nangongolekta ng kumpletong maimahe ng mga malabong kilos, mga inuudyukan na tingin at ang lantarang pagpapatawad ni Lola Nena sa third party.
Para kay Ana ito ay hindi na selos. Ito ay pagkolekta ng patunay ng lantarang pangangalo niya upang gamitin para sa makapapeles ng solong diborsyo at kahilingan ng kabayaran ng dignidad. Nagsimula si Ramon na maglarong puwersadong eksena nang makita na ang kanyang asawa ay nananatiling kakaibang kalmante. Ibinaba niya ang mangkok, ang boses ay nagsimulang tumaas sa tono ng kapangyarihan. Ana, tungkol sa opisinang notaryo ngayong hapon, bakit hindi ka dumating? Sina nanay at ako ay naghintay ng matagal. Sinabi ni Carla na siguro ay abala ka sa trabaho para sa bansa. Ngunit ang aking tingin ay sinasadya mo itong iwasan. Ang pamilya ay dapat magtiwala sa isa-isa. Ang bahay at pera na iyon kailan mo bibitawan? Tingnan mo si Carla, bata pa siya ngunit naunawaan niya ang pagpapahalaga. Sinabi niya na kung siya ay ikaw, ibibigay niya ang lahat sa asawa para sa malaking negosyo. Nagdagdag si Lola Nena ne isa pang kutsilyo nang may marahas na tinik. Tama iyon, tingnan mo si Carla at matuto. Sinabi niya na ang pera ay laging nagbabago, ang tiwala ng pamilya ang pinakamahalagang bagay. Kung magpapatuloy kang matigas ang ulo, si Ramon ay masisimot at maghahanap ng ibang mas marunong. Tingnan mo, bata at maamo siya ganito, sino bang lalaki ang hindi maakit? Nagpapanggap na mahiyain si Carla, iniunan ang ulo sa balikat ni Ramon ng natural tulad ng siya na ang tunay na mayari ng bahay na ito. Huwag naman kayong ganitong sabihin, Lola Nena. Si Ate Ana ay kapitan, mayroon siyang sariling dahilan. Naawa lang ako kay Kuya Ramon, nagtataglay ng buong pamilya ngunit hindi naunawaan ng asawa. Napakasakit naman ni Kuya. Tumingin ng malalim si Ana sa mga mata ni Carla, isang matalinong tingin na nagpanginig sa babae at nagpadistansya. Ang kumpiyansa ng maamatur na kriminal na ito ay karapat-dapat na pagtatawanan. Nagpapanggap silang maglaro ngang murang palabas upang galit si Ana upang puwersahin siyang maprotektahan ang sarili sa pamamagitan ng pagpirma ng mga papel na nagbebenta sa kanya. Ngunit hindi nila alam na ang bawat salita at kilos nila ay ginagawang katibayan laban sa kanilang mga sarili. Naramdaman ni Ana ang pagkasuklam na umabot sa pinakamataas na antas, isang uri ng pagkasuklam para sa hamak na asawa at malupit na biyenan. Nananatiling tahimik siya, isang nakakatakot na katahimikan na nagpapagalit kay Ramon. Ang galit dahil hindi nakamit ang layunin ay nagpapanggalugat kay Ramon, natanggalin ang huling mukhang kabaitan. Tumayo si Ramon, itinapon ang upuan. Ang malakas na tunog ay nagpaligalig sa makipot na kusina. Mula sa portpolyong trabaho, kinuha ni Ramon ang isang set ng mga papel at ibinato sa mesa ng diretso sa harapan ni Ana. Iyon ay ang mapapel ng diborsyo na kanyang nilagdaan sa kalahati kasama ang isang kasunduan sa paglilipat ng titulo ng bahay at kasunduan sa paghahati ng bonus. Ang mukha ni Ramon ay pula, ang mga ugat sa leg ay namumukatkat. Sumigaw siya ng malakas, ang tinig ay nawawala dahil sa kasakiman at hayop na asal. Sapat na, wala na akong pasensya para sa pagkukunwari namin. Tingnan mo ng mabuti, ito ay papel ng diborsyo na aking nilagdaan. Ngayon mayroon kang dalawang mapagpipilian lamang. Una, pirma mo ang paglilipat ng titulo ng bahay at ibigay ang 500,000 kay Nanay at Marisol. Pag-iisipan ko ang pagpapanatili ng pamilyang ito para sa iyo. Pangalawa, lagdaan mo ang papel ng diborsyo at lumabas ng diretso mula sa bahay ng walang dala. Huwag mong isiping dahil kapitan ka ay natatakot ako sa iyo. Pumili ka, pumirma o ibigay ang pera rito ngayon. Ibinuntis ni Ramon ng malakas sa kahoy na mesa, nagpalukso sa mga pinggan, kumalat ang sopas sa lahat ng dako. Nakatingin si Lola Nena at Carla nang may tagumpay, naghihintay ng iyak at pagsusumamo tulad ng dati. Tiningnan ni Ana ang ngapapel sa mesa at saka ang nagsimulang mapalala na mukha ni Ramon. Isang manipis na ngiti ang lumabas, matalas at puno ng parusa. Mabagal na kinuha ni Ana ang papel ng diborsyo. Ang mamata ay nagalap ng liwanag ng isang investigador na nakumpleto ang pagkolekta ng ebidensya.
Ang papel ng diborsyo ay nakahandusay sa gitna ng lahat ng natitiran at malamig na pagkain malamig tulad ng taokahang koneksyon na itinakwil ni Ramon. Tumingin ng diretso si Ana sa nagsimulang mapula na mukha ni Ramon pagkatapos ay lumingon sa nakatutuwang naghihintay na si Lola Nena pagkatapos ay tumingin sa papel ng diborsyo na nakahandusay doon. Isang nakakatakot na katahimikan ang sumasaklaw sa kusina, tanging ang tunog ng orelo na kumikilos ng isang ritmo lamang. Hindi umiyak si Ana, hindi nanginig. Mabagal niyang inilagay ang kanyang telepono sa ibabaw ng mesa ng bato, ang daliri ay magaan na bumukas ng app ng bangko. Ang tinig niya ay wala nangga anumang ginit, matuyo, tulad NG isang investigador na nagbabasa. NG isang gulat. Gusto mo ba ang pera? Ano? Tanong ni Ana. Ang tinig niya ay wala ng buhay. Inibaling niya ang screen ng telepono patungo sa 3 taong naghihintay. Napunitin ang zero balance ng mga titik ay malinaw sa ilalim ng maliwanag na LED ng kusina. Ang ngiti sa labi ni Ramon ay nawala. Iniunat ni Lola Nena ang lig upang tingnan ang mamatandang mata ay kumurot ng may duda. Ano ito? Saan mo itinago ang pera? Ang 500,000 bonus saan na? Ang buwan ng sahod saan na? Sumigaw si Lola Nena. Ang malakas na tunog ay pumutol sa katahimikan. Hindi nahintay si Ana upang makapag-iisip. Ang ito kinuha niya mula sa bag ang isang orihinal na folder. Ang makintab na plastik na sumasaklaw ay sumasalamin sa maliwanag na ilawong kisame. Ibinato niya ng malakas ito sa mesa ng sala ng diretso sa harapan ng 3 tao na nagugulat. Tingnan ninyo ng maayos, ito ang orihinal na titulo ng bahay na ito. Ang eksklusibong pangalan ng mayari ay ako lamang ibinigay ng aking mga magulang bilang regalo ng maaga bago pa ang kasal. Ang lahat ng pakana ni Ramon tungkol sa pagsasama ng pangalan o pagbabago ng titulo ay luha ng ilusyon lamang. Nagsalita si Ana, ang tinig niya ay matigas, bawat salita ay parang martilyo na nakpapako sa kabaong ng pag-aasawang ito. Nanginig si Ramon habang binabago ang mga pahina, ang mga mata niya ay nawalan ng kulay nang makita ang malinaw na kumpirmasyon ng eksklusibong titulo nga ari-arian. Tumingala siya kay Ana, ang labi ay nakautot ng walang malinaw na salita. Ang kahihiyan ay naging matinding takot nang mapagtanto niyang maaring mawala sa kanya ang lahat ng naisip niyang nasa kanyang makamay na. Sumigaw si Lola Nena, ang tinig ay naguhog sa galit at pagkasisi. Planong itaboy mo kami? Ikaw ay manugang pagdating mo rito. Ang bahay na ito ay pag-aaring ang lahat. Hindi ako aalis kahit saan. Dito ako maupo hanggang ibalik mo ang katarungan para sa aking anak na lalaki. Ngumiti ng kaunti si Ana, ngitingan isang kapitan ng pulisya na nagipatupad ng isang utos ng pagpapaalis na nagpanginig kay Lola Nena. Nakamali ka, nanay. Hindi kinikilalang batas ang tinatawag na pag-aaring lahat na batay sa kasakiman at pagkukunwari. Naibigay ko sa inyo ang napakaraming pagkakataon upang mabuhay bilang mga taong may pagpapahalaga sa sarili. Ngunit pinili ninyo ang pagiging hamak ng mga parasito. Ngayon ay opisyal kong hinihiling sa lahat na tipunin ang inyong mga personal na gamit at lumabas sa aking tahanan ng agad. Pagkatapos ay nagtunog ng maraming katok ang pintuan. Lumabas si Ana at binuksan ito. 2 pulis na may kumpleto at maayos na uniforme ang pumasok, sinundan teniente ng barangay. Ang pagdating ng mga uniforme ay nagpanginig kay Lola Nena at Marisol. Si Ramon ay yumuko ang ulo, walang maitakas na lugar. Inilahat ni Ana sa mga pulis ang kumpletong set ng mga legal na dokumento, malinaw at kumpiyansa ang boses. Kumusta po? Ako ang legal na mayaring bahay na ito. Sa kasalukuyan ang mga narito ay walang pangalan sa titulo, walang nakalista sa registro ng tirahan at nagdudulot ng kaguluhan at panghihimasok sa aking ari-arian. Hinihiling ko sa inyo na maging saksi at tulungan akong anyayahan silang lumabas upang may sagawa ko ang aking karapatang pamahalaan ang aking ari-arian. Tumango ang pulis, lumingon sa pamilya ni Ramon ng may matatag na asal. Pakiusap sa inyong lahat na makipagtulungan. Nagbigay na si Ana ng kumpleto at tumpak na mga dokumento ng pagmamayari. Hinihiling sa lahat na tipunin ang inyong mapersonal na gamit sa loob ng 15 minuto at lumabas.
Kung patuloy na tatanggihan, mabubuo kaming mag-aksyon. Ang bahay ay biglang naging lugar na magulo ngunit punong kahihiyang pagtakas. Si Marisol ay umiyak habang nagtatangkang iiskima ang magabagong saya sa maleta. Si Lola Nena ay nagsumpa habang sinisikap kunin ang magabagay na itinuturing niyang kanya. Si Ramon ay tumayo tulad ng isang bangkay na walang kaluluwa. Tiningnan niya ang buong bahay na itinuturing niyang kanya, ngayon bawat metro ay naging banyaga at mapakanilang-kanila sa kanya. Nakatayo si Ana sa pintuan ng silit malamig ang mga mata habang binamonitor ang bawat galaw nila. Hindi niya pinahintulutang kumuhang kahit isang bagay na hindi personal na pag-aari bawat alahas, bawat regalo na binili niyang pera niya para sa kanila sa loob ng 3 taon ay kinailangan niyang iwan. Ang determinasyon ni Ana ay nagulat sa kanya mismo, wala ng anumang pagsisisi, wala ng kahit isang bahid ng pagdurusa na natitirang sa kanyang puso. Napagtanto niya na para sa mga taong alam lamang humigop ng dugongang iba upang mabuhay, ang habag ay ang pinakanakakalason na gamot na nakakapinsala sa sarili. Kailangan niyang alisin ang kanser na ito ng ganap upang mailigtas ang natitirang bahagi ng kanyang buhay. Hinalta ng pamilya ni Ramon ang mamaleta palabas ng bahay sa harap ng mga nakmamasit na kapitbahay. Ang mabulong at sismis ay hindi tumigil sa ilalim ng mailaw ng daan. Ang makataw ay naktuturo sa Lola Nena at sa mapagkunwaring asawa na sadsad at nakmamadaling lumakat na may namumuksa at basa ang muka. Iyon daw narinig ko na nangangalo niya ang lalaki at nagbalak siyang ang kining bahay ng asawang kapitan. Talagang matakaw-takaw. Ngayon pinaalis sila sa gabi hanggang saan pa ang kahihiyan nila. Ang masalitang ito ay parang mga karayom na tumusok sa huwad na pagpapahalaga sa sarili ng pamilya ni Ramon. Hindi sila makatangkilik ng ulo, nagmamadaling sumiga ng taksi upang makatulong mula sa panlalait ng buong kalsada. Nakatayo si Ana sa balkonaheng ikalawang palapag, pinanood ang taksi na nagdadala sa 3 iyon na nawala sa dilim ng lungsod. Naging tahimik ang bahay ngunit wala nang pakiramdam ng saping ng pagkukunwari. Isinara niya ang pintuan, ilang beses niyang kinandaduhan tulad ng permanenteng pagpigil sa basura ng nakaraan na bumabalik. Ngayong gabi, matitolok sila sa isang murang maingay na hotel na may magulang-gulang na mga gamit at ang mapait na katotohanan na ang gintong bukal ay tuluyan ng naglaho. Si Ana naman huminga siya ng malalim ng sariwang hangin ng kalayaan, handa para sa isang bagong kabanatang kanyang buhay. Kung saan wala ng anino nga, para sito mayroon lamang kalayaan at tunay na mga pagpapahalaga na tapang niyang bawi para sa kanyang sarili. Ang taksi na nagdadala sa 3 miyembrong pamilya ni Ramon ay nawala sa kadiliman, sabay din ang pagsimulangang isang seryang kahihinatnan na nagbaksak sa mga sakim. Umupa sila ang isang murang silid sa bayan sa labas ng siyudad para pansamantalang tirahan. Ngunit nang makarating sila, sumigaw si Lola Nena ng kahindi-hindik at bumaksak sa tumpok ng mga maleta. Ang maliit na kahon na naglalaman ng lahat ng gintong alahas na kasal ni Ana para sa pagtanda at ilang mahalaga na bagay na lagi niyang hawak ng mahigpit, ngayon ay isang walang lamang kahon na may sirang kandado na maingat na binago. Si Jarla, ang mapagpala at masipag na pinsan, ay kumilos sa sandaling ang buong pamilya ay naging alanganin dahil sa pagpapalis ni Ana. Hindi lamang siya kumuhang relo kundi maaga niyang ninakaw ang lahat ng natitira pang kayamanan ni Lola Nena gamit ang mga taling bato na nabalot sa pahayagan. Tiningnan ni Lola Nena ang walang lamang kahon, ang hininga ay naging pabigla-bigla, ang matandang mukha ay naging asul-asul at saka lumiko sa isang gilid. Nais niyang manumpa, nais niyang sumiga, ngunit tanging mangga na putol na tunok na lamang ang lumabas mula sa kanyang lalamunan. Ang stroke ay dumating ng biglaan tulad ng isang hatol na parusa para sa mga taon ng pamumuhay sa pamamagitan ng pandaraya sa manugang. Si Ramon at Marisol ay nagmadaling dalhin ang ina sa pinakamalapit na pampublikong ospital, ngunit hindi natapusan doon ang sakit. Nang tumapak sa bulwagan ng emergency, si Marisol ay naharang ng 3 lalaking puno ng tattoo. Sila ang mapinakakautang pranga credit card na lihim niyang ginagamit para bumili ng gamit at kosmetiko sa nakaraang ilang taon.
Wala silang pakialam kung nalalagay sa panganib ang ina niya, kailangan lamang nilang ang pra. At nang malaman nilang nawala na ang suportang ang bahay ng kapatid na kapitan ng pulisya, nagsimula silang gumamit ng pinakamatapang na paraan upang magbayad sa lugar mismo. Sa tahimik na tahanan hout, ang kanyang telepono nanginig ng tuloy-tuloy na may mga mensaheng ulat ng impormasyon tungkol sa kalagayan ng pamilya ni Ramon. Binasa niya ang bawat linya, ang mukha ay nananatiling walang alon. Balita tungkol sa pagpasok sa ospital ni Lola Nena, balita tungkol sa pinagusik na si Marisol para sa utang, balita tungkol sa paglalakad-lakad ni Ramon tulad ng isang multo sa labas, walang sentimo sa bulsa. Pagkatapos maalis si Charla ng lahat ng mahalaga. Ininom ni Ana ang isang higop ng mapait na tsaa, ang puso ay tahimik tulad ng tubig pagkatapos ng isang malaking bagyo. Wala siyang naramdamang pagkatuwa o pagkaawa. Para sa kanya, hindi ito paghihiganti, ito ay ang natural na takbo ng batas ng sanhi at bunga. Ang mataong namumuhay sa pamamagitan ng pagsusongang dugo ng iba, kapag wala ng buhay na hususugan, masisira sila sa loob ng kanilang sariling kasakiman. Nagbigay siya sa kanila ng napakaraming pagkakataon para mabuhay tulad ng mga taong may dignidad, ngunit pinili nila ang pagiging hamak ng mga parasito. Kinabukasan, lumabas si Ana sa opisina na may maayos at ayos na uniforme. Ang isipan ay maliwanag tulad ng hindi nangyari ang anumang paguho. Pinangangasiwaan niya ang ma-record, nakikiisa sa mga pulong ng investigasyon ng may profesionalismong nagpaparangal sa kanyang mga kasamahan. Nang dumating ang oras ng uwi, lumabas siya sa labasan ng tanggapan. Ang sikat ang hapon ay naglabas ang mahabang anino sa konkretong pasilyo. Sa malayo, isang katawan na nakasuot ng punit-punit na damit ang naghihintay. Iyon si Ramon. Wala na siyang maningning na magarbo na hitsura. Ang malulubot na mga mata, kulubot na damit, mapayat na mukha pinapakita ang sugdulan na kawalan ng pag-asa. Nang makita si Ana, nagmadali si Ramon parang isang taong nalulunod na nakatawid sa kahoy. Sa harap ng napakaraming kasamahan at dumadaang tao, ang lalaking dating kumatok sa mesa at nagbanta ng diborsyo. Dating itinuturing si asawa bilang masunurin na aso, ngayon ay nagpapaluhod at nagbubuwal sa sahig. Lumuhod si Ramon ng mababa sa harapan ni Ana, ang dalawang kamay ay kumapit sa gilid ng kanyang pantalon. Ang pagiyak ay puno ng kahihiyan at pagsisisi. Ana, nakamali ako, niloko nako ni Carla ng ganap. Ang nanay ay naospital at si Marisol ay pinagsisikapan na tumugon sa mga nagpapalit-kapit sa kanya. Wala na akong paraan. Patawarin mo ako ng isang beses, magsisimula kami uli at bebabayaran ko ang lahat ng iyong inilaan para sa akin sa buong buhay mo. Huwag mo akong talikdan sa ganitong sitwasyon. Nakatayo si Ana nang walang galaw, ang mga mata ng kapitan ay tumitik pababa sa luhod sa harapan niya nang may pagkalamig na nagpanginig sa lahat ng nakakita. Hindi siya nagurong ng paa, hindi rin siya nagalok ng anumang salita. Nandun lamang siya, matuwid at malayo tulad ng isang hukom na tinitingnan, ang isang nakasalang na hanap ng katawagan para sa habag. Pagkatapos ay dumating ang magarbo at malinaw na sasakyan ni Miguel. Bumaba si Miguel ng may maayos at mapagpalayang hitsura ng isang matagumpay at totu na lalaki. Hindi siya tumingin kay Ramon kahit minsan magaan na niyakap ang balikat ni Ana upang ipagtanggol siya mula sa marumi at nakakaistorbong tanawin. Tayo na natapos na ang lahat. Bahagyang tumango si Ana, bumaling at humakbang ng palayo. Inalis ang kumakagat na kamay ni Ramon ng matigas. Sumakay siya sa sasakyan kasama si Miguel. Walang kahit isang beses na lumingon sa taong sumisigaw ng kahiwa-hiwalay sa labasan ng tanggapan. Kumilos ang sasakyan, iniwan sa likod ang isang Ramon na mag-isa, nahihiyang ganap at walang hawak. Tumingin si Ana sa bintana, nakita ang asul at malawak na langit ng hapon. Alam niyang ang kinabukasan ay magiging isang bagong simula kung saan wala ng anino nga parasito, mayroon lamang kalayaan at mga tunay na pagpapahalagang tapang niyang bawi para sa kanyang sarili. Ang katahimikan sa kanyang kaluluwa sa sandaling iyon ay ang pinakamagnificent na tagumpay pagkatapos ng digmaan laban sa kataksilan. Isang tao na ang lumipas mula sa ulap na gabing pagpapalis sa mga parasito.
Tumunok ang alarm sa isang silid na puno ngang umaga at malambot na amoy ngang sampaguita. Si Ana ay nagising na hinihinga ang maliwanag na bagong araw. Ang bahay na 3 palapag, ngayon ay hindi na puno nakakainis na hangin ng pagkukunwari sa halip ay pinapalakasan ng tawang malinaw ni Bongbong, ang maliit na batang lalaki na lagi niyang ibinubuhos ang lahat ng pagmamahal. Bumaba si Ana mula sa kama, tumingin sa salamin, pinagmasdan ang mukha na ngayon ay mas maliwanag. Ang nabakas ng pagod at pagtitiis ay nawala na. Sa halip ay ang malinaw at kumpiyansang asal ngisang babaeng nabuhay muli mula sa aboeng kataksilan. Sa balikat ng kanyang uniforma ay may bagong bituin na nakikislap. Si Ana ay opisyal na napromosyon bilang mayor, pinigilan ang posisyon ng Deputy Chief ng Kriminalidad pagkatapos ng makakasunod na tagumpay sa pagbabasag ng magrupong pandaraya sa buong bansa. Ang tagumpay na ito ay hindi lamang resulta ng kasanayan kundi patunay din na kapag ang isipan ng isang babae ay hindi na nasangkalan ng nakakalason na kasal, kaya niyang lumaya at lumago ng walang hangganan. Naglaan ng mas maraming oras si Ana para sa sarili niya, nagpapalakas ng katawan, natututong dayuhang wika at lalo na sa paglalaan ng mga hapon tuwing weekend upang kasama si Bongbong sa pagbabasa ng libro o paglalakad sa parke. Ang mga bagay na hindi niya kailanman nagawa dati dahil abala siya sa paglilingkod sa pamilya ng kanyang asawa. Nandun pa rin si Miguel, hindi siya makulit, hindi gumagamit ng mga magagandang salita para manligaw. Lumabas siya sa tamang sandali tulad ng isang tahimik at tapat na kasama. Kapag abala si Ana sa huligabi na investigasyon, si Miguel ang sumasalubong kay Bongbong, dinadala ang bata sa ice cream at nagkukwento ng makwento tungkol sa katarungan. Iginagalang niya ang sariling espasyo ni Ana, naiintindihan ang masugat na hawak niya at matiyagang hinihintay na gumaling. Ang presensya ni Miguel ay parang malinaw na agos ng tubig na dumadaan sa mga tuyong lugar, nagpapaala kay Ana na ang kaligayahan ay hindi ang pagkakaroon ng isang asawa upang manirahan kundi ang karapatang pamahalaan ang sariling buhay. Ang pagkakaroon ng isang tapat na kasama na gumagalang sa tunay na halaga niya. Sa loob ng 1 taon, ang mabalita tungkol sa pamilya ni Ramon ay paminsan-minsan ay dumarating sa tenga ni Ana sa pamamagitan ng maulat ng sibil. Si Ramon ay kasalukuyang nagtatrabaho bilang guwardiya sa isang construction site, payat at matanda na para sa isang lalaking wala pang 40 taon. Si Lola Nena pagkatapos ng stroke ay bahagyang nalumpo, gumagapang sa isang maingay na murang silid nang may mga mapait na salita ni Marisol na halos araw-araw. Si Marisol ay nagtatrabaho bilang manggagawa sa pagawaan, nagtatrabaho ng overtime upang bayaran ang utang. Si Carla ay nahuli sa isang operasyon laban sa cybercrime at kinakaharap ang kasong pandaraya. Hindi naramdaman ni Ana ang anumang alon sa kanyang puso pagkatapos mabasa ang lahat. Wala siyang galit, wala rin siyang pagsisisi. Para sa kanya, ang ito ay hindi tagumpay ng paghihiganti kundi ang natural na operasyon ng batas ng karmik. Ang mataong namumuhay sa pamamagitan ng pagsusongang buhay ng iba ay sinasakupin ng kanilang sariling kasakiman kapag wala na silang masusuhang hayop. Ngayong hapon, pagkatapos ng seremonya ng pagsasara ng investigasyon, dinala ni Miguel si Ana at si Bongbong sa labas ng lungsod, isang lugar kung saan may damuhan na maliwanag na nagpapalangin sa ilalim ng maningning na tanawin ng pagsabog ng araw. Si Bongbong ay masayang naktakbo na sumusunod sa mga lumipat na saranggola, nag-iwan ng espasyo para sa 2 matatanda. Nakatayo si Ana na nakasandal sa kotse, nararamdaman ang malamig na hangin sa buhok. Ang gintong sinak ng araw na nagpupunas ng kanyang mukha na maganda tulad ng isang pintura na minsan niyang naramdamang mangarap. Nakatayo si Miguel sa tabi niya, hindi siya tumitingin sa pagsabog nga araw kundi sa mga matang naglalaman ng isang kalangitan ng tibay ni Ana. Dahan-dahan niyang kinuha mula sa bulsang kanyang jacket ang isang maliit na kahon na may asul na velvet sa loob. Ay isang simpleng singsing na gawa sa puting ginto, simple ngunit napakapinino na ganap na akma sa estilo nga isang babae na mayor. Ana,
Isang taon na ang lumipas pinanood kita na matapang na lumabas sa dilim. Nangako rin ako sa sarili ko na magiging tagapagingat ng iyong liwanag mula ngayon pataas. Hindi mo kailangang maging isang mainam na asawa ayon sa pamantayan ng sinuman. Kailangan mo lamang maging ikaw ang babaeng aking patuloy na iginagalang. Ang tinik ni Miguel ay mababa at mapakbigay na punong katapatan walang kahit kaunting pakpuwersa. Tiningnan ni Ana ang singsing at saka tumingin sa malalim na mga mata ni Miguel. Nakita niya ang imahe ng kanyang sarili, isang maligaya at mapagmalakin na imahe. Napagtanto niyang pagkatapos ng napakaraming bagyo, ito na ang pagkakataon niyang buksan muli ang puso, hindi dahil kailangan niya ng suporta kundi dahil gusto niyang kasama ang lalaking ito upang isulat ang mga pinakamaliwanag na kabanata ng kanyang buhay. Minsan akong nag-isip na hindi na ako mananampalataya sa kahit anong pangako, ngunit kasama mo, naramdaman ko ang kapayapaan. Nagsalita si Ana, ang mga labi ay ngumiti ng maliwanag na mas maganda pa kaysa sa pagsabog na araw na dahan-dahang palubog sa abot tanaw. Malumanay na inilapat ni Miguel ang singsing sa ikatlong daliri ni Ana. Ang makamay na minsan ay humawa ng baril para labanan ang kriminalidad ay ngayon ay bahagyang nanginginig sa damdamin. Isang pagbubuklod, hindi para sa pagmamayari kundi para sa pagunawa at ganap na paggalang. Sa ilalim ngang nagaabang na tanawin ng pagsabog ng araw sa gitna ng lupang maliwanag na kumikislap sa hangin, naramdaman ni Ana ang isang malakas na muling pagsilang sa kanyang kaluluwa. Ang lumang labanan ay tunay na naksara na. Ang mabasura ay nalimpyahan na at ngayon sa harap niya ay isang mahabang putputing daan kung saan ang tunay na pagmamahal at kalayaan ay naghihintay. Nagunan si Ana sa balikat ni Miguel, pinanood si Bongbong na tumakbo patungo sa kanila. Ang puso ay napunong isang simpleng ngunit walang katumbas na kaligayahang binayaran niya ng dugo at luha upang makamit. Ang tunongang kampanangang simbahan ay nagpapalipas ang magaan na ritmo sa isang maliwanag na hapon ng Nobyembre. Ang espasyo ay punong ng puting rosas at malambot na amoy ng kabundukan at kalikasan. Ang kasal ni Ana at Miguel ay nagaganap sa isang maliit na hardin sa tabi ngilok. Walang mapagpanggap na seremonya, walang mababaw na mga pangako. Mayroon lamang ang presensya nga na tapat na kasamahan, matunay na kaibigan, at ang pamilya ni Ana na nakasaksi sa kanya na lumaan mula sa lambak ng kataksilan upang hawakan ang liwanag ng katarungan. Naglalakad si Ana sa berdeng damuhan sa isang simpleng damit na seda. Ang buhok ay nakatali ng mataas na nagpapahayag ng mapayapang mukha. Sa balikat niya ay wala ng bigat ng pagtitiis, sa kanyang mata ay wala ng dilim ng makana at pagkalkula. Tiningnan niya si Miguel, ang lalaking naghihintay sa kanya sa dulo ng daan. Nakita sa kanyang mata ang ganap na paggalang para sa isang malaya at matapang na babae. Naglipat si Bongbong ng maliliit na petalo ng rosas sa hangin. Ang mapayapang tawa ng bata ay naghahalo sa malambot na gawing ang maliwanag na musika. Naramdaman ni Ana ang isang kapayahang hindi pa niya naramdaman noon na pasyong pumuso sa bawat selula niya. Ang kaligayahan para sa kanya sa sandaling ito ay hindi isang pagmamayari o pagkuha kundi ang pagkakatugma ng dalawang libreng kaluluwa. Napagtanto niya na ang tunay na halaga ng isang bab ay hindi nasa pagsunod o bulag na sakripisyo para sa isang pamilyang hindi nararapat kundi nasa tibay na nangahas na itaboy ang mabasura upang ipagtanggol ang dignidad at ari-arian ng sarili. Sa gitnang selebrasyon, sa isang madilim na sulok ng lungsod, ang batas ng sanhi at bunga ay patuloy na nagpapatupad ng mahigpit na parusa nito. Nakatayo si Ramon ng walang galaw sa harap ng construction site na kanyang binabantayan. Ang lumang uniforme ng guwardiya ay guwang nasa ilang dako. Ang mga mata niya ay maputla at walang ningning. Ang pag-asa ay matagal nang naglaho. Tuwing gabi, ang masigaw nga nakpapalit kapit kay Marisol at ang mawalang kahulugang tuno ni Lola Nena sa kama ay bumabalik sa kanyang isipan tulad ng mahatol na walang katapusan. Nandun si Lola Nena nakahiga ng walang galaw. Ang matandang mga mata ay bukas ngunit puro kawalan ang nakikita.
Ang kama ay mahalumigmig at ang silid ay makipot na pakalapit sa lubngang kanyang isipan ang imahang manugang na kapitan na lagi niyang hinusgahan, linagyan ng pag-aabuso at nilait. Ang kasabihang binuhat ng isang tao ang dala niya sa buhay ay nakpapatupad ng walangawang katumpakan dito. Si Charla naman na dating sumasayaw, nang masaya sa mangga extravagan na party ay nakakulong na sa loob ng isang piitan. Nawala ang lahat ng magarbong damit, naglaho ang lahat ng huwat ng ngiti. Nakaharap siya sa kasong pandaraya na matagal nang iniimbestigahan ng mga autoridad. Ang lahat ng takas na pinlano niya ay muli na lamang isang panaginip na hindi kailanman matutupad. Hindi naramdaman ni Ana ang anumang bagay para sa kanilang mga kahihinatnan. Alam niya na ang pinakamagandang paghihiganti ay ang pamumuhay, ang isang maliwanag at masayang buhay na higit pa sa dati. Pagkatapos ng salusalo sa kasal, nagbalik si Ana at Miguel sa kanilang bahay na puno ngayon ng amoy ng mabagong bulaklak at tawang maliwanag. Binuksan ni Ana ang drawer ng kanyang mesa ng trabaho at kinuha ang lumang diaryo na may mga pahina na nadilaw. Nasa panahon, ang lugar kung saan isinulat niya ang magabi ng pagod at pang-aabuso sa lupnan, 3 taon ng pagiging manugang sa biyening Mapaniil. Humiga siya sa upuan, hawa ang panulat ng matigas at matatag tulad ng isang mayor ng pulisya at isinula ang mga huling linya sa malinaw at matiyak na titik. Ang kabutihan ay hindi kailanman maling, ngunit ang paglalagayng kabutihan sa mga taong parasito ay isang pagpapakamatay. Ang katarungan ay maaring matagal, ngunit ito ay laging tumpak at matuwid. Mula ngayon, hindi na ako biktima ng kataksilan. Ako ang nagwaging lumaban para sa sarili kong buhay. Ang mga mabuting tao sa huli ay ginagantimpalaan ng kapayapaan at tunay na kalayaan. Isinarado ni Ana ang diaryo, ang tunog ng takip na humampas ay malakas at tiyak. Lumabas siya sa balkonahe kung saan naghihintay si Miguel na may 2 baso ng pulang alak na kumikislap sa ilalim ng buwan. Niyakap siya ni Miguel mula sa likod, ang init ng kanyang dibdib ay nagpapasa ng isang bagong lakas kay Ana na pakiramdam ay parang binubuhay ng isang bagong pinagmumulan ng enerhiya ang kanyang puso. Ang paglalakbay mula Shamga parasito ay tunay na natapos na nagbubukas ni siyang bagong pahina na maliwanag, mapagmalaki at punong pag-asa. Kung saan hindi na siya isang matiisin na manugang, siya ay isang babaeng ganap na nagmamayaring kanyang sariling kinabukasan. Tumingin si Ana sa kalangitan na puno ng bituin, naramdaman ang sarili na malaya tulad ng isang agila na nilampasan ang malakas na bagyo upang mamuno sa kanyang sariling kalangitan. Lahat ng basura ay napalayo na sa harapan niya, ay ang kinabukasan na mapayapa kasama ang mga taong tunay na karapat-dapat sa pagmamahal at sakripisyo niya. Ang paglalakbay ng mayor na si Ana Santos mula sa mga parasito ay opisyal na natapos, na nagiiwan ng isang mahalagang aral. Ang kabutihan kapag inilagay sa maling lugar ay isang pagpapakamatay. Ngunit ang kabutihan kapag sinamahan ng tibay at katapatan ay lilikha ng isang buhay na maningning. Ang kawalan ni Ramon, ang kahihinatnan ni Lola Nena, at ang pagguho ni Carla ay hindi lamang paghihiganti, iyon ang pantay na pagpapatupad ng batas ng sanhi at bunga sa mga taong sakim. Sana ang kwentong ito ay nagbigay sa inyong lahat ng lakas upang ipagtanggol ang inyong masarili at ang matunay na pagpapahalagang inyong hawak. Kung natuwa at nalungkot kayo sa kwentong ito, huwag kalimutang mag-subscribe at ayon ang notification para hindi kayo mahuli sa mga susunod na kapanapanabik na kwento, mga mapanganib na pagtatagisan ng katalinuhan at mahahalagang aral sa buhay na ibabahagi namin sa inyo. Araw-araw, magiwan ng komento at ibahagi ang inyong nararamdaman tungkol sa katapusan ng kwentong ito. Natuwa ba kayo sa parusa na natanggap ng pamilya ni Ramon? Ang inyong mga pananaw ang nagbibigay sa amin ng lakas upang patuloy na maglathala ng mga mas kapanapanabik na kwento. Salamat po sa inyong pakikinig. Hanggang sa muli at makita tayo sa mga susunod na kwento. Kaya naman, ang programa ngaming channel ay pansamantalang matatapos dito. Maraming salamat sa inyong patuloy na panonood at pakikinig.
Lubos naming inaasahan na ay like at isubscribe ang aming channel upang lagi kayong updated sa mga bagong nilalaman. Nawa ay lagi kayong nasa mabuting kalusugan, masaya at mapayapa. Hanggang sa muli sa mga susunod na video namin.